isang political analyst na kilalang dilawan ay binabanatan ngayon itong si Bongbong Marcos. Kaya pala nakita natin sa ilang mga political vlogger ni Bongbong Marcos ay binabanatan at galit na galit po sila dito kay Llamas. Yun pala, mga negative po ang nakikita ni Llamas kay Bongbong Marcos. Kumbaga, kung gaano kahina, kalimdak itong si Bongbong Marcos, yan po yung mga komento nitong si Llamas at sinasabing itong mga reconciliation, itong revamp, no? Ni Bongbong Marcos ay wala sa ayos, no? Pati po yung kanyang messaging, yung kanyang pagsalita sa mainstream media, kanyang press conference sa Malaysia ay tila ba sabit din po, no? At hindi po consistent sa kanyang mga sinasabi. Alam niyo naman, no? Ang mga dilawan ay sinusuportahan si Martin Romualdez pagdating po sa pagiging speakership. Pero ang iba po is talagang bumabanat po kay Martin Romualdez at bumabanat din kay Bongbong Marcos. So gaano po ba kasolid ang mga pinklawan ngayon? No? At sila po ba ay tuluyang magsanib pwersa kay Bongbong Marcos? How about itong mga kilalang dating cabinet secretary ni Aquino na ngayon ay bumabanat kay Bongbong Marcos? Anyway, panoorin natin po ang kanyang komento kasi dito sinasabi niya na posibleng gagawa ng hakbang ang Duterte allies para i-impeach itong si Bongbong Marcos. Sa ngayon, no, wala pa tayong makikita na talagang marami, no, or numbers na kayang i-impeach si Bongbong Marcos. May nag-file na yung Duterte Youth Party List, no, pero mukhang dinidisqualify po sila ngayon at ayaw ata ituloy itong kanilang i-final na impeachment kay Bongbong Marcos. Panoorin natin itong komento ni Llamas. Ko yung kanyang interview kay Tonying, parang ang tingin ko ay sinisimulan niyang i-reset yung kanyang messaging. Okay. Pero hindi naman sapat yung messaging lang eh. Hindi naman sapat yung form lang. Kaya yung sumunod doon yung cabinet revamp, which is part of the substance ng isang set. Yung cabinet revamp ay reset in terms of substance. Yung interview niya parang reset in terms of messaging. Pero sa ngayon, nabitin yung tapos yung messaging parang they're bungling it. But they're bungling this reset. It's a baka nalilito rin sila dahil hindi nila sigurado kung ano yung gagawin ng presidente o kung ano sasabihin. Halimbawa, nung So, isa pa sa sinasabi niya nga, no, mukhang ang gulo-gulo ng mga binibitawang salita ni Marcos Jr. Ang gulo-gulo naman talaga, no? Kahit yung utak ni Marcos Jr., nakikita natin kung gaano kagulo. Imagine niyo po, di ba? Siya yung humihingi ng reconciliation, tapos, no, wala namang response sa mga Duterte, kundi yung mga allies at supporter nagsabi na, kung gusto mo talagang makipag-reconcile sa mga Duterte, ipauwin mo muna si Tatay Digong. Isa po sa nagsabi dyan, si Senator Bongo. Sinabi ni Bongbong Marcos, hindi siya papayag na may mga kondisyon daw kung gusto niya makipag-reconciliation at kung ganito daw, may mga kondisyon is tatapusin na yung usapan. Sino ba yung nakausap niya? Wala namang kumausap sa kanya ng mga Duterte at never naman po siya sinagot sa kanyang hinihiling na reconciliation. So, yun lang, no? Hindi pa nga nagsimula yung reconciliation ay binawi niya na. So, binawi niya yung reconciliation ng kanyang sarili. Wala namang kumakausap sa kanya. Anyway, balik po tayo dito, no, sa mga mahinang mga sinasabi ni Bongbong Marcos na nagbibigay daw po ng kalituhan sa kanyang mga kalyado, lalong-lalo na sa issue po ng impeachment na ngayon ay dinideny niya na naman, no? At sinasabing wala daw po sa kanyang kakampi yung nag-file ng impeachment. Pero alam niyo naman, no, sino ba yung isa sa mga pumirma sa impeachment? Mga kababayan po natin, yung kauna-unahang pumirma sa impeachment, mga kababayan po natin, ay ang kanyang anak, no, na si Sandro Marcos. So, hindi niya ba kakampi yung kanyang anak, mga kababayan? So, talagang tama yung sinasabi niya. Siguro ngayon lang ako mag-agree dito. Ay, mas na tama, no, nagbibigay ng kalituhan ang nagiging pahayag ni Marcos Sr. Kung siya po ba ay susundin o kontrahin ng kanyang mga kaalyado. Sabi niya kay Tonying, parang nag-offer siya ng feelers eh. Parang nag-offer siya ng hand of reconciliation. Wala naman, drama lang. Hindi na practical yun dahil too much assassination threats, too much ICC arrests under the bridge para maging feasible yung any feelers for reconciliation. Kaya nung gumawa ng condition yung mga Duterte na ibalik si Digong as a condition, talagang nag-react si Presidente. Pero from the very start,
Talaga namang wala nang kinabukasan yun eh. So may mga ganong klaseng mga signals na nalilito mismo yung kanyang mga kasama at mga kaalyado. Halimbawa, itong statement sa impeachment. Parang what was that for? Hindi na kailangan yun dahil nakasalang na yung impeachment eh. Trial na eh. So pag sinabi niya na ayaw niya makialam sa legislative, no, like yung Congress at saka Senate, tapos na yan sa Congress eh. Yung sa Senate, hindi na legislative yan eh. Trial court na yan eh. As a trial court, ang magiging labanan dyan, for or against acquittal. Pag naglabas ka ng statement katulad ng ginawa niya sa ASEAN, na ayaw naman talaga niya yan, in a way, nakakatulong yun dun sa mga pro-acquittal. Nakakatulong yun sa mga Duterte. So, medyo nakakagulo, kahit sa akin, na nag-observe from a distance, nakakagulo. Ano ba? Nakakagulo ba? Kayo din namang mga dilawan, nagugulo na ngayon. Kung saan ba talaga kayo? Tatayo ba kayo ng sarili nyong kingdom o doon kayo susuporta kay Martin Romualdez at kay Bongbong Marcos? Kasi nagkahati-hati na rin kayo, nagkalito-lito na rin kayo. No? Mukhang wala na pong matinong leader ngayon sa mga dilawan. And kay Bongbong Marcos, talagang nakakalito, itong mga nag-iipahayag. Kasi ngayon, okay, bukas hindi na naman. Gaya nitong sasabihin mo na 100 times, hindi po tayo makikipag-conference sa ICC o nasa angay si Tatay Digong, nandun sa daig. No? And in 100 times, sasabihin mo na hindi ka pabor sa impeachment at hindi mo papayagan ang impeachment kay Vice President Sara. O ngayon, anong nangyari? No? Nasa Senado na, no? Nagtagumpay ang kanilang impeachment sa House of Representatives at ang kanilang ang kauna-unahang pumirma ay walang iba si Sandro Marcos na sinasabi ni Bongbong Marcos na wala daw po siyang kakampi, no, na nag-file ng impeachment. Pero yung kanyang anak, yung nang-inganyo sa mga kongresista na pumirma sa impeachment at may cash sunduan na kapalit. Diba? So talagang nakakalito po, Mr. Llamas. Talaga yung gusto ng presidente. Lalo na siguro yung mga nandun sa loob ng Malacanang. Lalo na siguro yung nasa loob ng kanyang koalisyon na baka naguguluhan sila. Ano ba yung strategy? Ano ba yung strategy para dito? Nakakagulo talaga eh. Yung utak dyan, gulo-gulo na rin eh. Dahil they're already in the middle of a war eh. Sabi ko nga kaninang umaga sa isang interview. So in the middle of the war, yung confusion ng iyong sariling mga troops, ng iyong mga sundalo, papabor sa iyong kalaban. No? So kailangan nilang they have to get their act together. Kung hindi, matatalo sila dito sa existential na gera na ito. Itong survival battle na kinakaharap nila ngayon. Pero Ronald, I wanted to get your thoughts, no, or kung baka may narinig ka about, yun nga, di ba, pinag-uusapan kahapon yung LP members na sumama na sa supermajority, pero nag-usap si Erin Tanyada na acting president ng LP, hindi pa naman daw sila nagko-commit kasi wala pa si Senator Kiko at nasa US pa. A lot of people are saying dapat yung focus is nasa House of Representatives kasi andun yung gulo. Meron pa bang pag-asa, no, na may pagbabago? Kasi nag-announce sila na may majority and everyone's in support of the current speaker. What could happen, no, para mabago yun? Well, isang confusing yan eh dahil yung si Toby Chanco, yung campaign manager ng Alianza, ay bumanat na siya kahit hindi pa binabanggit yung pangalan kay Speaker Martin Romualdez. Dahil alam naman ng lahat na si Speaker yung pinaka-influential doon sa nangyaring impeachment na 250 to 260 congressmen yung bumoto to impeach the Vice President. So yung statement na yun ni Toby Chanco ay in a way a jibe, an attack kay Speaker Martin Romualdez. At lumalabas din yung chismis na interesado rin si Toby Chanco to be speaker. So yung statement ni Presidente about impeachment, parang pinapaboran si Toby Chanco. Parang, no? So nakakadagdag yan sa confusion dahil sa July, pipili ng bagong speaker at bagong Senate President. So baka, kaya nga sinasabi ko kanina, baka yung mga sarili niyang tao nalilito dahil imminent. So hindi lang talaga sariling tao niyang nalilito, sa totoo lang nitong si Bongbong Marcos, mga kababayan po natin, no?
kundi siya mismo sa kanyang sarili, nalilito po siya kung ano po ba yung kaya niyang gawin, ano yung gusto niyang gawin. Kaya ngayon, no, nahihirapan po itong si Bongbong Marcos. At sa totoo lang, pabago-bago kasi ng isip, no? Wala po siyang isang paninindigan, wala po siya isang salita. Yung mga senador, sigurado yan. Doon po sila yan kakampi or papanig sa alam nilang pwede silang manalo pagdating ng 2028. Lalo na, no? Marami po sa mga senador ang mga re-electionist. And totoo itong sinasabi po ni Franklin Drilon na talagang walang numero ang Senado para i-convict si Vice President Sara. Pati si Drilon. Yan, no? Nag-real talk na rin to si Drilon. Kasi Drilon, kilalang anti-Duterte yan dahil dilawan po yan. Pero ngayon, tingnan mo ang kanyang komento, pabor kay Vice President Sara. At parang ito po ay sinasabi nila na wag na kayong bumoto sa impeachment. No? Wag nyo na ituloy yan kasi ganoon din naman hindi nyo kayang i-convict si Vice President Sara. Parang yan ang gustong mensahe na iparating nitong si Franklin Drilon. Pero kung si Llamas naman, isang political commentator or analyst, sinasabi niya rin, no, na itong si Bongbong Marcos ay mukhang hindi rin susuportahan ng mga senador sa impeachment, no? At kahit yung sinasabi niya na hindi niya ito suportado, ayaw niya talaga sa impeachment, hindi naman yan dapat paniwalaan dahil siya, alam natin yung nasa likod sa impeachment dito kay Vice President Sara sa Kongreso. Dahil bakit? Yung anak niya po, yung kauna-unahang pumirma para sa impeachment ng Vice President Sara. Kaya totoo, nakakalito po yung mga sinasabi ni Marcos Jr. At kahit yung kanyang kaalyado ay mukhang hindi magkakaintindihan, no, kung ano nga ba ang gustong gawin ni Marcos Jr. Ang sinasabi nilang dahil pinapayagan ni Marcos Jr. na may independent, no, independent ang Senado and Kongreso sa pagdesisyon ng impeachment ni VP Sara. Yan po ay isang malaking kasinungalingan dahil lahat po nagalawan sa Kongreso at sa Senado, lahat po ay iniimpluwensyahan ni Bongbong Marcos. Just like yung nangyari po, no, dito sa mga kaalyado ni PRRD, kay VP Sara, no, hindi ka panipaniwala na pati yung pagkat ng budget, Kongreso lang yung magdedesisyon, no, itong impeachment, itong pagkapadala kay Presidente Tate Sarahig, naniwala kayo na sila lang nagdedesisyon at walang kinalaman si Marcos Jr. Imposible yan. No, hindi ka panipaniwala at yan po malinaw na isang kasinungalingan. And abangan po natin, no? At kung bakit gusto natin maituloy itong impeachment trial dahil gusto rin po natin malaman kung sino yung mga traidor at manindigan against kay Vice President Sara at ang manindigan na pabor naman kay Vice President Sara. Magandang laban ito at napaka-exciting po mga kababayan. So maraming salamat at yan muna yung ating update. Thank you and God bless po sa inyong lahat.